So, yun, start na tayo. So, yung subject Sige po, natin sir. is industrial drawing with CAD. So, ang nilalaman nito is more on pagdodrawing talaga and paggawa ng drawing sa gamit ang computer. So, lesson 1, meaning of lettering. So, this is more on introduction lang, kung ano yung meaning ng mga lettering. And then, objectives ng study natin is define lettering, importance of letters or lettering. So, lettering. Lettered text is necessary to describe an object entirely or to provide detailed specification. Lettering should be legible, be easy to create, and uses styles acceptable for traditional drawing and CAD drawing. So si lettering daw is nagpo-provide sa ng mga details or specification. For example, 'di ba yung letter ginagamit nyo sa pangalan nyo? 'Di ba? Para makapag-compose kayo ng pangalan nyo, kailangan nyo gumamit ng letter para ma-identify na kayo talaga yon, di ba? So, yun yung isang purpose ng lettering. And then sa specifications naman, for example, meron kayong pagkain. So, paano nyo malalaman yung pagkain? Siyempre, di ba, may text na nakalagay doon and then meron dong lettering or lettering mismo yung text na yun na nagpapangalan doon sa pagkain na yun na kung ano ba talaga yung pangalan ng food, di ba? Then dito naman sa traditional drawing or CAD drawing, si letters ay ginagamit natin sa katulad lang din ng pagpapangalan nyo sa inyong sarili, mga ganyan, paglalagay ng label sa mga pagkain. So ganun, yung gamit ni lettering. So kumbaga, hindi natin malalaman yung isang bagay kung walang lettering. So ito yung sample ng mga lettering, di ba? So iba-ibang lettering yan na pwede nating gawin or gayahin. Pero dito sa subject natin siguro, ang magiging project niya sa akin is magkikreate kayo ng sarili nyong lettering. Pero depende pa rin yan. Pero syempre, ayun, mas maganda talaga pagka unique or kung magkikreate kayo ng sarili nyong lettering. So letter forms and early type design. Authorities believe that ancient Egyptian hieroglyphics were the distant ancestors of what is now called an alphabet. Egyptian hieroglyphics were a pictographic system of the communicating information in terms of visual symbolism. It evolved into a written abstract from called hieratic script. So yun, sabi nga dyan, yung mga Egyptian ay sila or sa kanila nagsimula yung mga lettering na ginagamit natin ngayon. So ang tawag dati is hieroglyphics. Then ngayon, lettering na siya or text. So ito dati, yung mga letters natin or hieroglyphics. So ayun yun, kung mapapansin nyo, mga image sila, pero para sa kanila, text yan. Kumbaga, yan yung text dati, pero ngayon, syempre meron na tayong sariling text, di ba? So kumbaga, yan yung binabasa nila para malaman nila kung ano yung isang bagay. So ito pa yung isang example. So yun yung, nalaman nila na yung mga nakadrawing na yun, yan daw yung mga ibig sabihin or mga combination ng letters tsaka ng drawing noong time ng Egypt. So about 1000 BC, pwede mong pakibasa? Sino ba pwede magbasa? Ipili tayo ng maswerteng mananalo. Sige. Si Eric. Sige Eric, pakibasa nga. Asan, sir? Ayan.
Sir, wala sa screen ko eh. So, ko pindutin mo yung nasa, di ba dalawa yung image ko dyan or dalawa yung name ko dyan? Sa cellphone ka, di ba? Pag dalawa yung Opo. name ko, try mo pindutin yung isa. Para lumabas sa screen mo. Ipin mo lang Sige, siya. sir. Check mo. Nakita mo na? Hindi pa, sir. Di ko makita. Hindi mo lang ata makita talaga eh. Ayaw mo lang talagang hanapin. Hindi po, sir. Sige, tawag muna tayo ng iba habang hinahanap mo. Para hindi sayang yung oras. Sige, sino bang maaari? Sige, si Policarpio muna. Miko, pakibasa nga. Pukayo. Kanya ka ba, Miko? Miko, anyan ka ba? Ikaw ang maswerteng nanalo. Wala ata siya. Kumakain na ata. Sige, si Mika na lang. Mika Natividad. Naririnig po, sir. Ayan, naririnig. Okay. About 1000 BC, the Semitic Phoenicians. Phoenicians designed the first true phonetic rather than pictographic alphabet. It was probably greatly influenced by Egyptians, hieratic script, and had no vowels. The Phoenicians were commercial seafarers, and their alphabet soon spread throughout the Mediterranean area. The Greek adopted the Phoenicians' alphabet to fit their requirements. Vowels were added by 700 BC. Later, the Etruscans traveled from the Middle East through Greece and finally settled north of Rome. They probably brought with them the Greek alphabet. Shortly afterward, 200 or 300 BC, the Romans modified the alphabet to fit their needs, thus creating the Roman Latin alphabet. So, ayun, okay, thank you. So, ayun, diba, una is, nasa Egyptian tayo, diba? So, ayun, after ni Egyptian, kinuha ni Phoenician yung mga pictographic alphabet nila and then kinonvert nila sa text, di ba? Probably the great influence by Egyptian hieratic script have no vowels. So after naman nila, dumating si Phoenician yun nga, and then yung alphabet nila na ginaya sa Egyptian ay lumawak hanggang sa Mediterranean area. And then after nun, si Greek naman is inadapt nila yung letters ni Phoenician and then nilagyan na nila ng vowels. So yun, nagsalin-salin lang talaga para mabuo yung mga text na ginagamit natin ngayon. And then yung and then last nga is si Roman na yung huling kumuha ng mga alphabet. And then kaya nagkaroon ng Roman Latin alphabet. So dati yan talaga yung ginagamit natin, Roman Latin alphabet. So yan na yung inabutan natin na itinuturo sa school sa atin, kahit ng mga elementary lang tayo, mga ganyan. So yan na yung naging ending niyan. Napunta na tayo kay Roman Latin alphabet. So yun, no, haba ng pinagdaanan pala talaga ng text na ginagamit natin ngayon. So ito yan. So ito na yung example ng alphabet natin. Pero hindi pa siya yung nai-improve. Yan yung dating example. Mga nakasulat pa sa bato, yan, mga ganyan. So dati kasi hindi uso yung mga papel, di ba, tsaka lapis. Kaya yung ibang mga scientists or naghahanap ng artifacts, nakakakita sila ng ganyan. Kung minsan sa loob ng kuweba, di ba, may mga ganyan na nakasulat. So yun, doon sila, yun yung ginagamit nilang
papel dati, yung mga bato. Pero ngayon, syempre, puro papers na tayo, ballpen, pencil. So, yan. The Trajan capitals, the inscription of the Trajan column in Rome borrowed from the Greek alphabet and developed it further. It's interesting to note that the letters J, U, and W were not part of the classic Roman alphabet. It took until the 15th, 10th, and the 12th centuries, respectively, to distinguish this from the I and the B and the W ligature. The Roman capitals influenced everyday writing in the form of the quadrata, the square capital. The square capital marked the beginning of the evolution of the minuscule. The lowercase letter as the L rose above all the other letters in this writing style. So kung mapapansin nyo nun din, yung mga binasa ko dun sa yung mga binasa ko is wala dito, di ba? Yung mga letters na W, victory. So yun. Yun talaga yung mga wala pa dati. Nung nasa Trajan column tayo. So yan, ito pa yung isang example. So di ba, kung mapapansin nyo, meron pang buro dun sa huli kasi hindi pa tapos. Pero kung mapapansin nyo, dito sa una is kulang A, B, C, D, E, F, G, H wala, I, J wala, K wala, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U wala, V meron, W, X, W wala, X, Y and Z ang wala. So yun, medyo marami pang kulang dati pero kung mapapansin niyo dito sa ilalim, halos kumpleto na talaga siya. Diba? So, ibig sabihin nun, na-develop nila na ng buo hanggang Z. So, okay, next natin. Freehand lettering and the other terms tayo. So, a technical lettering is the way toward framing letters, numerals, and different characters in a specialized drawing. Its use to portray or give point-by-point determinations to an article. With objectives of clarity and consistency, normalization of styles develops, and lettering capacity has little relationship to average composing ability. So, ito yung sinasabi na framing letters. Diba? Usually, ginagamit dito graphing paper. Pero dati kasi, hindi pa uso yung graphing paper. So, syempre, manual tayong magguguhit at may sukat kada guhit. So, ganyan kahirap. And then, kung mapapansin nyo, ayan, may numbers kung ano yung, kung paano mo siya isusulat ng tama para hindi pumangit yung pagkakagawa mo. Diba? Katulad niyang nakikita nyo, di ba, halos perfect yung pagkakagawa nila. Okay, next. It is the written language of the industry. Bakit written language of the industry? Kasi kaya written language of the industry kasi lagi natin siyang ginagamit. So normal na sa pang-araw-araw yung paggamit ng lettering. And then C, it is an essential element in the study of drawing and drafting. Oops. Kaya it is an essential element kasi hindi mabubuo yung drawing and drafting kung walang letters kasi si drawing and drafting is more on letters siya. So yun, kaya essential element siya. And then D, the styles of lettering differ according to the nature of work. So ang sabi dito, okay lang.
So yun, sabi dito, kaya nga, according to the nature of work, kasi hahanap kayo ng babagay dun sa ginagawa niyo. For example, meron kayong drawing. So, hahanapan nyo ng lettering na babagay dun sa drawing nyo para mas gumanda siya at umakma. So, ganun sa lettering. For example, Halloween yung ginagawa niyong design. So, syempre, yung font nyo, hindi naman siya pwedeng Arial lang, mga ganyan, di ba? So, syempre, pang Halloween din dapat yung font na gagamitin nyo. Okay? Drafting is a language that uses lines, symbols, dimension, and notations to describe an object. The lines and characters use drawing instrument and tools, but dimension, notes, titles, bills of materials, and specifications are in freehand. So, ayun. O halos lahat daw, dito kasi kailangan talaga natin is almost freehand lahat. Kahit saang bagay na gagawin natin dito sa drafting, kailangan natin freehand dun sa umpisang subject natin. More on, pati yung line, syempre ipi-freehand nyo, gagamit lang kayo ng rulers, ganyan. Pero hindi natin siya gawa ng line sa Word, sa Photoshop, sa mga ganon. Okay, next. Oh, nawala. Wait lang, nagloko. Okay, lettering standards. Lettering and standards na tayo. So the modern styles of letters derived from the design of Roman capital letter. The originated date back to Egyptian hieroglyphics. The term Roman refers to any letter that has broad downward strokes, thin connecting strokes, and ends terminating in spurs called serifs. In the late 19th century, a technical drawing created a need for a simplified, legible alphabet that could be drawn quickly with an ordinary pen. Single-stroke Gothic sans serif, meaning without serifs or spurs. So ito yung sample ng modern style letters na galing kay hieroglyphics. So yan, ang tinatawag nila na serifs or spurs, yun yung kung makikita nyo si letter, meron siya dun sa dulo na guhit, di ba? So yan yung mga tinatawag nating serifs. Kung mapapansin nyo dito, kaya nila ginawa yan is, kaya nagiging ganyan yung itsura. Alam nyo ba yung panulat nila dati? Panulat nila ng letters? Parang yung kay Rizal, parang pluma. Di ba? So pagka yun yung ginamit nyo, automatic, magiging serif yung font na magagawa nyo. Kasi kung mapapansin nyo, kada hagod nyo nung panulat, maaaring numipis pagdating mo sa gilid and then kakapal dun sa gitna. So kaya nabubuo si serif. So letters are common today because they are very legible. Next, lettering technique. Lettering is more similar to freehand drawing than writing. So the 6 fundamental drawing strokes
and their directions are basic to lettering. Horizontal strokes. Motion is from the left to right, vertical inclined, and curved strokes. Movement is downward. If you are left-handed, you can use a system of strokes similar to the sketching strokes that work for you. So ayun nga, lettering is more on freehand drawing talaga. And then syempre, pagka lettering kayo is, di ba magsisimula kayo lagi sa ibabaw? For example, magdodrawing kayo ng letter S. Sa pinaka-taas kayo nagsisimula, pababa. So, ganun lagi yung pattern ng lettering. Sa taas, pababa. Then, pwedeng horizontal strokes or pahiga, katulad ni letter T, ni letter Z, di ba? So, pahiga, nagmumula yung lettering nila. Lettering ability has little relationship to writing ability. You can learn to execute letters neatly even if you have terrible handwriting. So, ayun nga. Si lettering nga is parang writing ability na pwede mong gandahan or init yung paggawa mo ng lettering kahit pangit daw yung sulat mo. Diba? Para ka naman talaga nagsusulat dyan eh. Kaya lang, ang sulat kasi is more on single stroke lang. Sa lettering kasi may shading pa, mga ganyan. So, para ka nagdo-drawing. Then, proportions. Proportions and forms of the letters will help you make good letters. And for this to happen, you need to have a clear mental image of their correct shape. So, ayun. So, composition, the spacing of letters and words, and then kailangan nyo yung practice. So, sa pagsusulat dito or sa paggawa ng lettering, kailangan natin is spacing ng letters and words. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Parang nakagraph siya para sa pagpa-practice. Kasi para mas pantay or mapantay mo yung paggawa ng every letters mo. Kasi ang pangit naman, maganda nga yung letters mo. Hindi naman sila pantay-pantay. Okay? Ayun, ganun lang naman kaiksi. Ilang slides lang to. Pero asahan nyo, masahaba tayo sa susunod. May mga tanong ba? Wala po. Wala naman po. naman. Oo. Etong mga PowerPoint, sir. Yes. Sinong Ako po. Nakita ko po yung sa activity na sinend nyo po. Oo. Bali, freehand po yun, di ba po? Yes, paano po yung freehand lang. pagpapasa? Bali, pipicturean po. Ganun po. Send lang picture. Okay po, sir. Salamat. Ganito gawin nyo. Kung kaya nyo na i-upload yung ilagay yung picture dun sa Word kasi may name yun, may section, di ba? Pwede nyo ilagay dun sa Word or gusto nyo pagsama-samahin nyo lahat ng gawa nyo sa Word and then ipasa nyo sa akin ng isahan kung magkakasabay-sabay kayo. Pero kung hindi naman, okay lang na magsagot kayo dun sa assignment. Pwede kasi kayo mag-attach ng picture dun pagka magsasubmit kayo. I-attach nyo na lang yung picture ng gawa nyo and lagyan nyo na lang ng name sa ibabaw. Name, year, and section. Okay po. So yun, may tanong pa ba? Wala na po. Sir, kailan po uli yung pasahan, sir? 1 week lang. Sa bond paper lang. 1 week bago ipasa or kayo bahala basta hindi aabot ng 7 days kasi may time limit yung Google Classroom. Sa size natin A4 na lang. Sir, sa bond paper po ilalagay? Yes, A4 bond paper. A4 po. A4. So yun, kaya reason kaya meron tayo agad activity kasi tatabi natin yung activity nyo na una para malaman natin kung ano yung magiging improvement natin sa after nitong SEM na to, di ba? So ngayon, kayo na bahala kung paano nyo pagagandahin yung pagsulat nyo
ng mga yan. Lalagyan din po ba ng mga sukat? O, Kayo bahala kung lalagyan nyo or hindi. Nasa sa inyo na. Basta, yan is, wala lamang rules sa pagsusulat. Wala pang Pwede po rules yung- yan. Hindi pong susulat lang ng basta po maayos. Kayo bahala. Walang rules yan. Sige po. depende na lang po sa understanding namin sa ano. Oo, depende sa understanding nyo. Depende sa inyo. Kung paano nyo ayusin o pagagandahin. So, yun. Thank you, sir. A4 bond paper tayo ha. Stop ko lang yung recording natin.